Lumikas man mula sa gulo sa Marawi City, kalbaryo pa rin ang dinaranas ng mga bakwit sa pinaglipatan sa kanilang tent city sa Balaoy, Lanao del Norte. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Patuloy ang pagtitiis ng mga bakwit mula Marawi kahit pa nailipat na sila sa tent city sa bayan ng Balaoy, Lanao del Norte. 2 pamilya kasi ang kailangang maghati sa iisang tent, kaya ang resulta, siksikan. Sinasaadu ding mamintal halimbawa na 6 ang miyembro ng pamilya, kahati ang 5 iba pa sa kanilang tent. Pero mas mabuti na raw ito kaysa maipit sa bakbakan. Medyo okay lang din dito. Ang kaso lang, mainit yung tent. Nagtitiis kami. Problema rin sa tent city ang mga nagkakasakit. Ilan na raw ang nilagnat at nagka-LBM. Kung may pera lang, bibili kami ng gamot. Kung walang pera, nagtitiis lang. Si Rocaila Unte na kabuanan na sa Agosto, nag-aalala. Hindi raw niya kasi alam kung saan siya manganganak. Nagpunta kami diyan, nagpa-check up kami, sabi nila, kung manganak kayo, sabi nila, kung dito sa Balaoy, kailangan may PhilHealth. Kung libre, sa Iligan. Paano kung halimbawa, oras na lalabas yung bata, pupunta pa ng Iligan, wala lang. Sa pagbisita ng DSWD sa tent city kahapon, tiniyak ng ahensya na tutugunan nito ang pangangailangan ng mga bakwit. Magdadagdag daw sila ng mga tent dahil isang pamilya lang dapat ang nakatira sa isang tent para hindi magsiksikan. Oras na matapos ang tent city sa bayan ng Pantar, palilipatin na rin dito ang ilang bakwit. Kakausapin din daw ng DSWD ang DOH para malinaw na hindi dapat hinga ng PhilHealth ang mga bakwit. Ang mga dagdag na gamot at pagkain ay aasikasuhin din. Nagmo-monitor tayo sa ating mga camps, mga evacuation centers natin at mga IDPs natin para maayos natin ito lahat. Dahil lahat naman ito ay work in progress. So, hindi natin talaga 100% perfect talaga. Victoria Tulad, GMA News.